ito naman yung kanyang processor. So, ayan. Minsan nagkakaproblema rin yan, processor na yan. So, madalas ako maka-encounter ng ganyan, problema sa processor. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Bali, nandito na naman po tayo. Kumusta po kayo dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng masamang karamdaman. So, bali meron tayo dito na chassis. So, hindi naman to sira. Bali, nilinisan ko lang siya kasi sobrang dami na ng alikabok sa loob. So, ito ay para sa Bowling 8290 XL chassis. So, ito yung pinaka main control niya. So, para to sa machine. So, itong chassis na ito ay 110 to 220. So, pwede siya sa 110, pwede rin siya sa 220, pero i-convert mo siya. Hindi siya pwedeng 110 kaagad na isasaksak mo. So, maaari siyang pumutok kapag sinaksak agad natin sa 220 na hindi natin tinitingnan kung na-convert na ba o hindi pa. So, ayan. Bali, itong chassis na to, ito yung mga i-repair ko rito. Pero sa ngayon, wala tayong ma-repair. Pero mayroon na akong na-repair na ganito. Na-upload ko na rin sa YouTube. So, medyo matagal-tagal na rin. So, ngayon, may kunting ano lang tayo, kunting review dito sa chassis na to. So, karamihan kasi ng mga technician, lalo na yung mga mechanics sa bowling na hindi pa nila alam yung loob nito, hindi pa nila nakikita kung ano yung nakalagay sa loob. Tapos yung ibang mga pyesa na nasa loob, hindi pa nila alam kung ano yung mga tawag, kung para saan, at kung paano ba gumagana itong chassis na ito. So, ito yung harap niya. Ayan, nakalagay naman dito, may even, tapos merong add. So, itong chassis kasi na ito, dalawa yung ino-operate nitong machine. So, even saka add or even, yan, dalawa. Tapos, itong chassis na to, bali hindi na original yung board nito. Pati yung socket niya, hindi na rin siya original. Bali, napalitan na to. Ayan. Ang original kasi nito, iba yung socket niya. So, eto, galing na sa China tong ano na to, itong socket na to. So, magkaiba kasi yung supply niyan, yung supply nito saka yung supply ng pinaka mainboard. Yung mainboard niya, so 220 rin yan, o pwede ring 110 pero i-convert mo siya. Tapos ito ganun din, so pwedeng 110, pwede rin siyang 220. So bali tatlo yung supply niya, isang even, saka isang add, saka isang para doon sa kanyang motherboard. So ito naman yung ano niya, yung mga switch niya. Ito yung para sa motor niya, yung back end. Ayan, may nakalagay dyan. So hindi makita. So ayan, yung back end motor yan. So motor yung kinokontrol niyan. So pwede mo siyang patayin dyan. So ganun din dito sa kabila. Ito, yung may back end motor din dyan. Tapos meron din siyang switch. So individual yung mga switch nila. Meron din silang breaker. Yan, may dala-dalawa rin silang breaker. So para sa even at para din doon sa kanyang add. Tapos ito yung mga function niya. So yan, mamaya papanda rin natin para makita nyo kung paano siya gumagana. Tapos ito naman yung kanyang likod. Ayan. So ito yung add machine niya, ito. Ayan, nakalagay naman dyan. So may mga ano yan, may mga naka-indicate naman dyan yung mga signals niya, yung mga socket. Tapos ganun din dito sa kanyang even. So magkaiba yung socket na yan. So eto yung female niya, female socket. Ito naman yung
pinaka high voltage niya o lahat ng matataas na voltahe ng AC dito siya nakalagay. So lahat ng motor, lahat ng yung kanyang ilaw, yung kanyang spot solenoid, yung kanyang add motor, yung kanyang even, o yung kanyang combination motor. Dalawa yon, isang sweeper saka isang cable. Tapos dito rin nakalagay yung kanyang back end motor. So bali marami yan. So 19 pins ata yan, hindi ako nagkakamali. 19 pins, tama. Tapos dito naman sa signal niya, dito, yan yung mga low voltage na puro mga signal yan. So yan yung mga switch na signal. So kapag nag-command yung niya, yung machine o yung scoring, so saka lang siya magsuswitch. So parehas lang yan dito sa kabila na to. Yan. Kapag nagkaroon ng command yung yung scoring niya, kapag halimbawa may tumira na tapos dumaan yung bola doon sa sensor niya, so madidetect ngayon nung camera, tapos saka lang siya magsuswitch. Kapag nag-switch siya, tuloy-tuloy na yung cycle niya. So depende sa cycle na ibinigay nung camera, kung strike or spare or foul. Kasi may mga may tawag do sa mga niya, sa mga cycle niya. So may second ball cycle, first ball cycle, second ball cycle, foul cycle, first ball foul cycle, second ball foul cycle. So spare yan, yung mga cycle niya. Tapos dito naman yung kanyang scoring, yan nakalagay diyan. So ayan. So nandito rin kasi yung command ng scoring. Pero nagko-command sa kanya yung kanyang scoring. Tapos ipaprocess naman niya rito. Tapos ibabalik niya doon sa kanyang monitor. So ayan, tapos ito naman yung kanya pin sensor. Pero dahil iba na yung chassis niya, yung scoring niya, hindi na original na scoring niya. So ang gamit ko ngayon yung scoring na China. So ito yung niya. Ito naman yung para sa niya, yung DC chain. So kapag gumagamit ng MCU, dito nakakabit yung MCU na yan. Dalawa yan. Para yan sa koneksyon ng bawat isa. Para kung sakaling mo siya, i-on mo siya, madidetect niya kung aling machine yung i-on mo siya. Kung lane 1, lane 2, or lane 3, lane 4. So siya yung magdidetect. Madidetect ng MCU yan. Tapos iko-command ng MCU papunta rito para malaman niya kung alin yung machine na kailangan niyang i-on. Tapos eto naman, so ito yung mga ibang niya, ibang mga serial. So ayan, yung iba dito hindi na ito nagagamit ngayon kasi iba na yung scoring niya. So ito naman yung niya, yung scoring para to sa front end box na tinatawag, o yung 5733, yung 5733. So papunta doon to sa kanyang front end box. So ito yung control naman doon sa kanyang harap. So para mayroon control doon sa harap, nakalagay din ito doon. Tapos ito naman yung power doon sa kanyang front end box. So ayan. So bali 12 volts yan. Tapos meron din siyang 5 volts. Tapos ito yung kanyang switching. So bali tatlo yan. Ayun yung isa, hindi siya masyadong makita. So yan yung siniswitch sa kanya para ma-detect ng ating MCU o yung manager control unit na nandun sa ating front desk. So dito yan siniselect sa kanya. So depende yan kung ang mga machine ay gumagamit ng MCU, pero yung ibang machine hindi na gumagamit ng MCU. So ayan, tingnan naman natin yung loob niya. So papakita ko sa inyo yung loob nito. So tanggalin muna natin to.
So, ayan yung loob niya. Ito yung para sa add. Ayan, makikita natin. Ito yung kanyang mga cry-dome. Ayan. Cry-dome, tapos relay, tapos yung kanyang mga capacitor. So, itong cry-dome na to, para to sa back-end motor. Ayan. Dito lahat ng mga supply, dyan nakakabit yan, para sa mga high voltage. So, sa mga motor, basta lahat ng motor, ilaw, tapos yung kanyang spot solenoid. So meron siyang capacitor na dalawa. So, bali ang value ng isa niyan, pareho na yan, ay 208 to 250 microfarad, 220 volts AC. Ayan, bali AC yan. Tapos, para to sa kanyang back-end motor. So, meron kasi siyang time delay, yung ating back-end motor. So, kapag pinatay mo siya, doon sa switch niya, tuloy-tuloy pa rin yung andar niya. So, para yon sa kanyang mga pins. Kailangan kasi mabalik siya sa 0 o yung kanyang home position. So, kaya meron siya ditong dalawang capacitor para sa kanyang time delay na off. Tapos, ayan yung kanyang board sa loob. So, ayan. So, ito yung kanyang processor. Ayan. So, ito yung kanyang processor. Ayan. Bali, meron pa rito isa. Tapos, ito naman yung kanyang EEPROM. So, ito yung kanyang programmable na IC yan. So, hindi siya built-in, pwede siyang i-remove, pwede siyang palitan. So, katulad dito, sana po IC na yan. So, ayan, makikita naman dito, isa lang yung kanyang board, pero dalawa yung kanyang dinadrive. So, bali tanggalin muna natin to para makita natin lang. So, ayan yung loob niya. So, ihigaan natin. So, ayan. So, ayan yung loob niya. So, kung makikita nyo, ito yung likod ng kanyang motherboard. So, ito naman yung kanyang para sa mga high voltage. Tapos yung capacitor para doon sa kanyang back-end motor. So, para continue yung, kahit nakapatay na siya, continue pa rin yung andar niya para ibalik siya sa 0 o yung kanyang home position. Tapos ito yung kanyang relay para yan doon sa kanyang back-end motor. Saka itong kanyang mga cry-dome. So, tapos ito naman yung kanyang power supply. So, ayan. Yan yung kanyang power supply. So, bali, kunti lang din naman yung ano niyan, yung output niya. So, nandyan yung 12 volts, nandyan yung 5 volts, negative 12 volts, negative 5 volts. So, nandyan yan. So, pwede siyang i-convert na 220. Pwede rin siyang i-convert na 110. So, dati kasi ang ginagamit namin, puro siya 110. So, nalipat ako dito. So, ngayon lang ako naka-encounter na 220 yung kanyang supply. So, kinonvert na siya sa 220. So, karamihan kasi nito 110. So, ito 220 siya. Kaya lang may ano yan, may problemang hatid din yan sa mga motor. Minsan nagbabago yung hertz ng ating motor kapag kinonvert natin siya sa 220 galing 110. So, minsan bumibilis yung ikot niya, nagiging 50 Hz yung ikot niya. Kahit sabihin natin na 60 Hz siya, pero kapag nagbago yung supply niya, minsan nagbabago rin yung kanyang Hz, nagiging 50 Hz siya, kaya ang bilis. So, kaya mabilis magkaroon ng problema yung ating mga pins dahil mabilis yung ikot ng kanyang motor o yung back-end motor. So, ayan. So, ito naman yung kanyang mga signal, yung mga koneksyon ng ating serial. Ayan, kabilaan yan. Tapos ito yung kanyang mga socket.
So, dito tayo sa kabila. Ayan. So, ayusin muna natin. So, ito yung kanyang ito yung kanyang board. So, napakarami ng IC niya. So, ayan. So, dito, yung sinasabi ko kanina na Cry-Dom para sa kanyang high voltage, para sa kanyang back-end motor. So, dito meron din siyang Cry-Dom. So, ito yung mga Cry-Dom niya. Yan, ito. Yan yung mga Cry-Dom niya. Tapos, meron din siyang mga fuse. Yan, mga fuse yan. Tapos ito, meron din siyang mga fuse dito. Ayan. So, napakaraming fuse nito. Ayan. So, ito pa lang, fuse na yan. So, tapos meron din siyang fuse dito sa kanyang main power. So, bukod sa fuse niya doon, meron din siyang fuse dito. So, bali 4 na fuse yan para sa motor, sa front end motor. Tapos, solenoid, ilaw. Tapos, sa kanyang mga iba pang supply. So, ayan. Ito yung supply niya para sa even. Ito, ayan. Para sa even, ito naman yung para sa add. Ito naman yung sa main supply niya. Tapos, ito yung kanyang EEPROM, yung sinasabi ko kanina. Ito yan, yung programmable IC. Para yan sa kanyang scoring. So, siya yung nagpa-process ng kanyang mga score. Kung nagkaroon ka ng score na strike, so siya yung magbibigay ng signal. So ipaprocess siya ng scoring, ibabato sa kanya, tapos ibabalik niya sa kanyang monitor. So ito naman yung kanyang processor. So ayan. Minsan nagkakaproblema rin yan, processor na yan. So, madalas ako maka-encounter ng ganyan, problema sa processor. Saka yung dito sa kanyang programmable IC. Minsan nakukurap yan. Pag nakurap yan, may problema na yung chassis mo. Tapos, ito rin, kadalasan nasisira din yan. Ayan, itong kanyang mga tawag dito, yung kanyang Cry-Dom. Ayan, madalas din nasisira yan. So, kapag nag-high voltage or fluctuating yung ating supply, so ito yung madalas na tinitira sa kanya. Nasusunog yan. Kapag nasunog yan, hindi na magsa-cycle yung ating machine. So ito naman, kadalasang problema nito, hindi siya nag-i-score. Minsan wrong scoring siya. Tapos minsan nagsa-cycle na lang siya ng kusa. So dyan nanggagaling yung kanyang problema. Tapos dito naman, yung intermittent power niya, minsan dito rin nanggagaling yan. Minsan naman, nagbabaser siya pero wala siyang display dito sa kanyang keyboard. So, hindi siya nagre-response. Parang ganun din dito sa kanyang EEPROM. So, ito yung sinasabi ko kanina. Para yan sa switching, para yan sa MCU. So, para ma-detect ng MCU, malaman niya kung aling machine yung kanyang i-operate o yung kanyang i-on. So, ngayon, bali natapos na tayo dito. So, ano pa ba? So, ito nga pala yung mga signal niya, yung sinasabi ko kanina. So, galing yan dito sa mga ano niya. Ayan. Ito yung add. Tapos, ito naman yung even. So, minsan naman, hindi naman malilito yung mga technician nito. Kasi makikita naman dito. Tapos yan. So, ito yung even. Ito yung add. Tapos, ito naman yung kanyang sa back-end motor na signal niya. So, meron din siyang add saka even. So, ito yung signal niya. Para sa add at saka para sa even. So, ayan. Bali, marami siyang IC. So, kapag katulad nito, kapag nasiraan ka ng ganitong chassis at wala kang makuhang IC, so yari ka talaga. So, mahirap humanap ng replacement niyan kapag nasiraan ka ng IC. So, mangangamote ka talaga niyan.
Dahil sa ibang bansa lang umu-order ng ganitong mga pyesa. So, ayan. So, tayo natin. So, ayan. Ngayon, papakita ko naman sa inyo pag nilagyan natin siya ng power. So, ito yung kanyang switching, yung kanyang switch, main switch. Tapos ito yung kanyang fuse. Tapos lagay natin to dito. Ayan. Tapos saksak natin. Ayan. Tapos i-power on natin. Power on natin. Ayan. So ayan, nagka-power na siya at meron siyang buzzer. Ayan, hanggang 10 buzzer yan. Tapos yung buzzer na yon, command yon para kung sakali may tao dun sa loob, so malalaman niya may nag-operate ng machine. So ayan, umiilaw na yung kanyang motherboard. So signal yan na ready to operate na siya. So ayan. Bali, ito nga pala yung kanyang buzzer. Ayan. Para doon sa kanyang pag-ooperate, kung sakali may tao sa likod, malalaman niya na i-operate na yung kanyang machine. Tapos, kapag inon mo yan dito, ayan, pwede kang mag-select dito kasi naka-power on na yan. Mamimili ka lang ng machine kung alin yung gagamitin mo. So, kung add yung gagamitin mo, ito siya. So, kailangan pindutin mo lang siya. Ayan, tapos may ilaw na siya. Tapos saka mo siya i-manual. So, ayan. So, hindi tayo makakapag-cycle dito kasi wala tayong machine. Pero, lahat ng cycle ng machine, makikita mo dito. So, ito yung sa sweeper A hanggang sweeper C. So, ito naman sa table hanggang TV. So, ayan. Malinaw. So, ayan, dito mo makikita. So, lahat ng switch niya, makikita mong umiilaw dito. Ayan. Meron din siyang cycle, meron siyang para sa sweeper, meron din sa sweep reverse, table, ball step. Itong ball step na to, kapag mag-second ball ka o mag-first ball cycle. Halimbawa, naka-first ball cycle siya, pwede mo kaagad na i-second ball cycle siya. So, yan yung step. Tapos yung table, tapos yung program 0. Itong program 0 naman yan, ginagamit yan kapag halimbawa nandun ka sa likod, pwede mo siyang program 0. Ibig sabihin, naka second ball siya, tapos iyaano mo siya, may gagawin ka dun sa ilalim, so kailangan i-program 0 mo siya para bumalik siya sa first ball cycle. So ito naman yung spec, para yan sa kanyang MCU. Yan. So, madalas hindi na ginagamit yan. Madalas lang ginagamit itong ano na to, yung mga command na yan, saka dito. So, makikita yung lahat ng switch niya, yung sa bin switch, sa table. So, kapag nagsa-cycle siya, so umiilaw yan, alternating yan. Nag-alternate yung mga ilaw niyan. So, ayan. Buka natin i-cycle. So, ayan. Hindi siya magsa-cycle kasi wala siyang machine. So, kapag nag-switch kasi yan, magsuswitch yan yung kanyang sweep cam. So, may sweep cam kasi yan dun sa kanyang machine. So, siya yung magsuswitch dyan. So, siya naman yung makikita mo sa kanya na nagsuswitch yung kanyang mga cam switch. So, ayan. So, ngayon, program 0 natin. Program 0. Ayan. Tapos, off natin. Ayan. So, patay natin. So, hanggang dito na lang mga kaibigan, at sana ay may nagustuhan kayo sa video natin ngayon, at sana ay nakatulong tayo sa ibang mga tech, lalong-lalo na yung sa bowling. So, bihira lang kasi yung nakakaalam ng ganito, yung mga technician sa bowling, yung mga mechanic sa bowling. Karamihan sa bowling, mga mechanic lang yung gumagawa sa bowling. So, pagdating sa mga ganitong electronics, nahihirapan na sila. So, hindi na nila magawa. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan.
So, sana'y patuloy kayong sumubaybay sa aking channel at kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, subscribe nyo naman yung channel ko at maraming salamat sa inyong lahat. Subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. At maraming salamat sa lahat ng ating mga kaibigan na mga technician.